Halika, 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 uminom tayo, halika, tagay ka, ang tagal na nating hindi nagkita. Alam mo ba, masarap talaga ang pagkain dito. Kuya, nasaan na ang pagkain? Kuya, 2 tagay pa ng masarap na alak. Sige po. Kuya, isang order ng nilagang paa ng baboy, maraming sibuyas at star anise, at 7% anghang. Ganyan ang pinakamasarap. Sige po, sandali lang po, Suki. Narinig nyo ba? Nahuli na si Cao Huang, ang traidor na opisyal. Dadalhin siya sa Chang'an para pugutan ng ulo. Ang nagbabantay sa kanya ay ang pinakamagaling na babaeng investigador mula Chang'an, si Chu Jinglan. Hindi mapupugutan ang ulo ng taong yan. Nagbigay ng babala ang Yingmen. Sasagipin daw nila ang presong nakasakay sa karwahe. Kahit ang Diyo siya, kumikilos na rin. Maliban na lang kung nandito ang Diyos ng Espada, kundi wala na tayong pag-asa. Sa tingin ko, ang Diyos ng Espada na yan ay nakamit na ang paliwanag at naging immortal. Hindi naman ganoon kamisteryoso yan. Para sa akin, sawang-sawa na siya sa mga kaguluhan sa mundo. Kaya nagpapahinga na lang siya, hindi ba? Ikaw na Lasengo? Wala kang alam? Jiu siya. May ginagawa ang Yingmen. Lumayo ang mga hindi miyembro. Sa panahon ngayon, kahit pag-inom lang, hindi pa magawa ng payapa. Yus, tara na. Pasensya na, pasensya na. Ayos lang. Isang damit lang yan. Bayaran mo lang ng isang buhay. Tian Quan Shanjuang, ang binatang pinuno. Ginoong Shusan Shaoyi. Matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan. Ano? Gusto mo silang ipagpalit? At ikaw ang mamatay? Anong Jiu siya? Sa tingin ko, siyam na peste lang sila. Pati mga babae at bata, hindi pinapalampas. Naghahanap ka ng kamatayan. Tatay, medyo hindi magaling ang pag-iespada ng kuya na yan ah. Halos nakalimutan ko na kayong dalawa. Aalis na tayo ngayon. Huli na. Sino yan? Mayroon pa palang magaling. Gusto niyo uminom ng sabay-sabay? O mamatay ng sabay-sabay? Naghahanap ka ng kamatayan. Yus, bilangin mo. Opo. Hanggang ilan po tayo ngayon? 3 siguro. Ikaw lang mag-isa. Sa loob ng 3 hininga, matatalo mo kaming lahat. Hindi na kailangan ng ganoon katagal. Isang hininga lang, sapat na. Takbo. Hindi mo siya matatalo. Siya ang Jiu siya ng Yingmen. Isang siyam na antas na dalubhasa. 3? 2? Ngayon, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. 1? Ang gininto ang estilo ng espada ng pagbubukas ng langit. Umalis na si Yus. Ang espada. Ang Diyos ng espada. Kailangan ko siyang hanapin. At maging disipulo niya. Tatay, hindi ka makakahanap ng asawa kung laging kang lasing. Bakit po? Bakit kailangan maghanap ng asawa? Kailangan mo akong bigyan ng nanay. 6 na taon na ang nakalipas mula nang kunin mo si Yuj, pero hindi ka pa rin nagmamadali. Sige. Nagmamadali na. Dumating na ang pinunong pangkalahatan ng kumpanya ng escort kasama si Binibining Jinglan sa bahay. Salubungin sila agad. Sige. Halika. Ate!
Ate Jinglan! Yuj! Namiss mo ba si ate? Yuj, may dala akong malaking nilagang baboy para sa'yo. Ang kumpanya ng escort, talaga namang kung ano-anong basura ang kinukuha. Hindi ba dahil sa ate ko na malambot ang puso kaya niya kinupkop ang mag-amang yan? Yus, Laner, ikaw na sobrang abala. Bakit ka nagkaroon ng oras bumalik at dalawin si tatay? Tatay? Ang pagbabalik ko ngayon ay para isagawa natin ang isang escort mission. Isang misyon? Dalhin siya rito. Bakit tao ang pinapadala? Ito ang trader na opisyal na si Cao Huang. Nag-utos ang hari na dalhin siya sa Chang'an para pugutan ng ulo. Pero ang anak ni Cao Huang gumastos ng 1,000,000 ginto para upahan ang Jiusha ng Yingmen upang agawin ang presong nakasakay sa karwahe. Jiusha? Lokal na istasyon ng pulis. Hindi ko kayang tanggapin ang trabahong ito. Kailangan ko lang kayong abalahin. Ang pinakamagaling na security agency sa buong bansa natin. Pero sa grupo ng Siyam na Salot, lahat ay mga eksperto na may ranggong Siyam. Sa security agency natin, ang pinakamalakas lang na guard ay may ranggong 6. May Kuya Feiyu tayo. Anong dapat ikatakot sa Siyam na Salot? Tay, ate, hindi nyo pa alam siguro. Kaninang umaga, si Kuya Feiyu sa Quishian Restaurant, pinatay ang Siyam na Salot, yung pang-7 walang pangalan. Ngayon, siya ang naging pinakamalaking bayani ng buong bayan natin. Feiyu? Totoo ba to? Among adopted, ang pagtanggal ng salot para sa mga tao, obligasyon ko bilang wandering swordsman. Walang dapat ipagmayabang. Bakit ka tumatawa? Ikaw na tagahakot ng dumi. May lakas kang pagtawanan ng security agency natin? Ang pinakamagaling na guard. Kayang patayin ang Siyam na Salot? Hindi ba ibig sabihin nun na si Kuya Feiyu ay naging ranggong Siyam na? Kung may ranggong Siyam na guard, posible nga itong magawa ang misyon? Kahit si Feiyu ay pumatay sa pang-7 salot, pero yung top 3 sa ranggo ng Siyam na Salot mas malakas kaysa sa karaniwang Siyam na Salot. Kung sila ang ipadala puro top 3 ng Siyam na Salot, Huwag kang mag-alala, among adopted. Basta dumaan lang tayo sa Tiger Head Pass, pataas ng hilaga ng Tai City. Hinding-hindi nila maiisip yon. sa Tiger Head Pass dumaan. Mas parang tupa na pumasok sa lungga ng tigre yan. Ikaw, lasinggero, bakit mo na naman pinagmamasdan na parang may ibig sabihin din? Noong nakaraang 2 araw, pumunta ako sa Tiger Head Pass para bumili ng alak. Lahat ng tao doon pinatay ng Shadow Gate. Ang Tiger Head Pass ay malayo 1,000 kilometro mula dito. 3 araw ka lang nakabalik na agad? Baka sobra kang nakain ng alak, pumunta ka lang doon sa panaginip mo. itong bote ng alak talaga galing sa Tiger Head Pass sa Zhang Family Restaurant. Pwedeng Lasinggero, umalis ka na nga dito. Paano naging ganitong klaseng tatay si Xiao Yuzi? Sige, maglaro ka na. Magumpisa na magtupi. Bukas, alis na tayo. Opo. Si Chu Jinglan. Ibang level na sa 6 Doors, unang pinakamagaling na detective, pero hindi man lang nakahalata na sinusundan siya. Paano mangyayari yon? Salamat, Ajiu! Halika, tubig ka muna. Oo, ayos lang. Maine. Ay, ang init, ang init. Ay naku, boss ng security, tingnan mo, ang tanga ko talaga. Sa sobrang ganda ng tsaa, nasayang pa. Walang problema. Ahyu? Ha? Paano ko naman tinatrato ka dito sa bahay ko? Noong panahon ng kagipitan, ako'y nakapulot kay Xiao Yuzi, wala akong matirahan. Si ate ang nagsilbi ng tulong sa akin. Kung ganon, pakiusap lang, samahan mo ako sa mission ng security para makamukle kay Jinglan. Ay naku, boss ng security. Ako si Ahyu. Puro inom lang ng alak ang alam ko. Lola ng security, sasama kami. Oh, Xiao Yuzi. Day, kung hindi ka magpapasok ng pera ngayon, mamatay na tayong mag-ama sa gutom. hayaan mo, hindi ko pababayaan kayong mag-ama. Sa susunod, kung ilan man ang gusto ni Xiao Yuzi, nakainin na pork leg,
pwede siyang magkaroon ng ilan man gusto niya. Ayoko ng pork leg. Gusto kong hawak ang pera pang regalo kay Lolo para pakasalan si Ate Jinglan. Xiao Yuzi. Anong pinagsasabi mo? Si Xiao Yuzi talaga dito sa atin. Tunay na mabait. Aju! Tapos na ang usapan. Siye. Tara. Yan ang tama. Tatay, kailangan maghanap ng perang pang-dowry para kay Xiao Yuzi. Tay, bakit hindi mo pwedeng ipaalam sa kanila? Ang lakas mo, di ba? Kasi yung ako ngayon, may mga kahinaan. At ang isang espada master, dapat wala siyang kahinaan. Ano ang kahinaan mo, Tay? Ikaw, anak. Tay, ang tanda mo na talaga ha. Hindi mo talaga maiwan tong dalawang pabigat. Akala pa siguro ng iba, naglalakad-lakad lang tayo sa parke. Kapag may babae sa convoy, malas daw. Pero hindi natatakot si ama-amahan sa malas. Hintay! Nakarating na tayo sa Hutogwan. Hintayin natin ang signal ng scout. Dilaw na usok. Safe ang daan. Amoy panis. Ju. Hindi ba't sabi mo delikado ang hutugwan? Nasaan ang delikado? Lasing lang ako noon, kaya nagkusang magkwento. Tara. Report, may signal sa unahan. Safe ang daan. Alam na namin. Mamaya, may welcome party sa'yo. Niloko tayo. Tago. Dali. Unang ranggong convoy master sa harap. Pangalawang ranggong convoy master sa likod. Mga convoy master, sumama kayo sa akin. Pinadala lang babae para harangin ang daan. Mga tauhan ng Yingmen, narito si Feiyu boss. Sumuko na lang kayo. Pag may 9-level expert na tulad ni Kuya Feiyu, nakakakomportable talaga. Bumalik, may patibong. Mga Ginoo, matagal ko na po kayong hinihintay. Siya ang ikatlong killer. Tay! Isang galaw lang, dalawa agad na 6-level master ang tinumba niya. Du Opogen, karayom ang kuha ng kaluluwa, Duan Hunshan, sinulit ang putol ng kaluluwa. Yan ang ikatlong killer, Shangui, espiritu ng bundok. Mag-ingat ka, Kuya Feiyu. Huwag kayong mag-alala. Umatras lahat. Pag 9-level na laban, hindi kayo makakialam. Ginoo, dapat magpakabait sa maganda ha? Ang galing talaga ni Kuya Feiyu. Ay, hirap ang 9-killer makabawi. Sayang, pinag-aralan ko pa kung mahina siya. Yun pala, pang 7 ranggo lang. Basurang expert. Ang lakas ng loob magpanggap na 9-level. Manood kayo, ganito ang tunay na 9-level expert. Jinglan, Sino? Ginamit ang dahon para putulin ang Duan Hunshan ko. May expert. di na pwede. Masyado siyang malakas. Kung magpapatuloy pa, mabubuking na ako. Ama-amahan, umalis na tayo. Kahit sabihin mo, hindi naman talaga siya kalaban ko. Pero sobrang dami ng dirty tricks ng babae. Kapag nagtagal pa, mamatay tayong lahat. Dapat umalis na. Punta tayo sa Shenzhen. Si, alis na. Xiao Yuzi. Mga convoy master, sumunod sa akin at protektahan ang convoy car. Mga trabahador, iwan kayo at harangin sila. Chendaxia, anong gagawin natin? Hindi mo pwedeng iwan kami. Wala akong pakialam sa mga trabahador. Umalis kayo. Xiao Yuzi, sumama ka sa akin. Tay. Alagaan mo si Da Xiaojie. Xiao Yuzi, bilang hanggang 200. Babalik si Tai. Maghihintay ako sa bahay, Tay. Yinglan, wag mo na silang pansinin. Tara, dali! Mag-ingat ka. Jinglan, bilisan mo. Tara na, tara.
Sa wakas, malaya na ang galaw ko. Trabahador na lang natira. Patayin na. Habulin. Si, Hindi ka ordinaryong trabahador? Sino ka ba talaga? Para sa isang tatay, hindi mahalaga ang pagiging sword god. Lalong nakakapanggulo sa buhay. Inaakit ang masasamang tao, buhay ng anak ko ang nilalagay sa panganib. Kaya, 6 na taon na akong hindi nagpakita ng espada. Pangarap ko lang ang tahimik na buhay. Pero kayo, hindi tumitigil sa panggugulo. Ikaw ba? Nakita mo na akong binunot ang espada. Para kay Xiao Yuzi. Kailangan kitang patayin. Paano mangyayari yun? mukhang nakuha na ni Shangui ang gusto niya. Sabi yan. Ito ang Dacheng Kaitian, malaking tagumpay ng Kaitian. Ganitong level ng Kaitian? Yan ba ang headmaster? Hindi, headmaster hindi kayang gawin yan. Baka siya nga, Sword God Li Juliang? Swordhot. Bakit siya nandito? Hindi dapat ganun, sabi ng headmaster dati. Noong huling laban, namatay si Li Juliang sa lason. Baka may ibang expert. Kung makasuri tayo ng ganitong tao, tandaan nyo, pwede maging kaibigan, huwag gawing kaaway. Si. Tingnan mo! Ito. Ang lakas ng espada. Anong lakas ng espada? Pwede nitong putulin ang tuktok ng bundok. Kung may ganyang kakayanan, huwag mong sabihin na pinadala nila si Yun Jongjun. Yun Jongjun, yung 40 taon na ang nakalipas. Nag-isa lang siyang nagpadugo. Sa 6 na pangunahing grupo, siya ang salot. Siya ang una sa 9 na shaman, si Yun Jongjun. Malamang siya talaga. Sa buong Dayan Chao, 4 lang ang mga dakilang maestro. Siya, ang isa sa mga iyon. Kung makaharap natin ang iba pang 9 na shaman, kahit papaano, kaya pa nating lumaban. Pero kung si Yun Jongjun, siguradong patay tayo. Bakit hindi pa tayo tumakbo? Tara, alis na. Hintayin niyo ako. 23? 22, 21, 20. Huwag ka nang magbilang. Kasalanan mo to, malas ka kasi. Lahat ng kapatid napatay dahil sa'yo. Oo nga, magsama ng babae sa convoy, malas talaga. Bawal yan, masama talaga yan. 21, 20. Itong mag-ama, libreng kumakain at umiinom sa convoy. Matagal na dapat silang pinalayas. Naku, 19. Ang tatay mong walang silbi, patay na. Hindi yon totoo. Pagkatapos ng 200 bilang, babalik si tatay. 17, 16, 15, 14, 13. Sabi sa'yo, tigilan mo na ang pagbibilang. Hindi na babalik ang tatay mo. Ang tatay mo, napatay mo. Ang mga kapatid, napatay mo rin. 11, 10, 9. manahimik ka. Hindi kayang talunin ang Mountain Ghost, pero kayang talunin ang bata. Ganon? Yan ang tinatawag mong kabayanihan? 3, 2, 1. Xiao Yuzi? Huwag kang mag-alala, andito si ate. Hindi ako niloloko ni tatay, kailanman. Kailanman ay hindi niya niloko si Xiao Yuzi. Jinglan? Yung mga tao ng Yingmen, mabilis. Makakahabol sila agad. Dapat talagang iwan na natin ang pabigat na, to, umalis na tayo. Sino ang magtatapon sa anak ko? Ikaw, Lasenggo, buhay ka pa pala. Tatay! Tatay! Paano ka nakaligtas? Nasaan ang Mountain Ghost? Yung Mountain Ghost, nang makita akong kargador lang. Tinamad siyang patayin ako. Pinabalik niya ako. Totoo yan?
Nagkakaloko ka na naman. Sa dami ng taon ko sa convoy, ni minsan, hindi ko nakita na nagiiwan ng buhay ang siyam na shaman. Alam ko na, ikaw ang tiktik. Nakalimutan nyo. Sinabi niyang may ambush sa Tiger's Mouth ang Yingmen. Kung hindi siya tiktik, paano niya malalaman yon? Ganun pala. Kaya pala pinabalikan ng Mountain Ghost. Bobo, si Adju, imposible yon. Hayop ka! Si Dalagang Malaki ang tumulong sa'yo, pero nilaglag mo kami. Tao ka ba talaga? Patayin na yan. Ang tiktik na yun, napatay ang dami nating kapatid. Ayon sa patakaran, dapat patayin yan. Tigil! Anong ginagawa mo? Sabi ko na nga ba, basta papuntahin mo lang si Shangguiman sa silangan, tiyak na ang mga pupunta talaga sila dito sa Shenzhen. Ganito lang kasimple ang prinsipyo niyan, parang nagtataboy ka lang ng tupa. Pangalawa sa Jusha, si Wumian. Ngayon, patay na yung iba natin. Yung iba sugatan na. Pati si Feiyu kuya, sugatan din. Tapos na. Wala na talaga tayo. Sabi ko na nga ba siya ang traidor? Kakaalis lang niya. Dumating na agad ang Yemen. Tama na. Noon pa lang, sabi mong ligtas daw dito sa Hautuguan. Ikaw nga to. Mas mukha kang traidor diyan. Jinglan, ikaw. Tama na ang gulo. Mas mabuti pang isipin muna natin paano tayo mamamatay. Pero, kailangan nating magmadali. Dapat tapusin ko na kayo bago ako hanap ng mas malakas. Hindi ako papayag. Kayong mga duwag, puro kayong tuso, puro tirik lang taga sa likod. Kung totoong laban, hindi kami matatalo. Napakalinaw na paandar mo, tanga lang ang. Papatol. Diyan. Taga sa likod, ipipiti ko kayo parang langgam. Wala namang kailangang paandar kung gusto ko eh. Kung gusto nyo ng harapan na lumaban, sige, laro tayo. Anong laro? Anong laro? Pustahan ng buhay. Pipili tayo parehong panig ng tig-isang tao para maglaban. Ang mananalo, may karapatang pumatay ng kabila. Hanggang walang matira sa kabilang panig. Ito lang ang tsansa nyo para mabuhay. Tama siya. Tama siya. Tama siya. Ito lang ang nag-iisang tsansa natin para makaligtas. May Feiyu kuya tayo, bakit tayo matatakot? Sige, pustahan tayo. Bahala na. Lalaban ako kasama nyo. Feiyu! Payagan mong si Adju na sumalang. Tatay, hayaan mo na siya. Ayoko, mas gusto ko pa silang magpunta na dito. At patayin na lang ako. Tumigil ka na. Adju! Pakiusap? Kapag nalantad ang totoo mong pagkatao, sakit ng ulo ang kasunod niyan. Kanegosyo pa rin ni Xiaoyo ang nakataya. Pasensya na. Zongbiaoto. Zongbiaoto. Hindi ko kaya. Pulos inom lang ang alam ko. Pag hindi ka lumaban, ako na lang aakyat. Itataya ko na lang buhay ko. Tatay, Ang tanda mong tuso. Tama na. Umalis ka sa likod. Feiyu, huwag kang pabigla-bigla. Tianshun Piaoju, hindi pa ikaw ang magpapasya. Ako na ang makikipagpustahan sa inyo. Dalawa. Sigurado ka ba? Kapag ikaw ang sumalang, dalawang buhay ang tataya mo. Ganun ba ito? Usapan na ba ng buhay to? Hindi lang ito tungkol sa buhay. Tungkol din ito sa dangal. Isa akong Jiupin na mandirigma. Kung ikaw ang sasalang, paano na reputasyon ko? Sige, halika, ikaw, sumalang. Mukhang sumusunod si Wumian, kahit bata pa yang nagsalita. Baka si Yun Jongjun yan. Imposible. Bata pa siya. Imposibleng siya yung 60 ang edad na halimaw. Kung gusto mong manalo, dapat buong lakas mo agad sa unang tira. Unahan mo na siya. Ayan na, tabas. ganyan lang?
Ang kahinaan ni Wumian, nasa kaliwang kamay. Kung gusto mong manalo, atakihin mo siya sa kaliwa. Kung hindi, siguradong talo si Chen Feiyu sa loob ng 10 tirada. Walang kwenta sinasabi mo. Puro ka, malas. Inurong niya ang espada. Pang 7 tira pa lang yun ah. Sumuko siya. Feiyu kuya, ang lupit mo. Talo? Anong talo? Gago ka ba? Nakikita mo ba ang laban? Tanga? Mamatay ka diyan! Ano to? Ito ang kaitian. Saktong tama na naman siya. Teka lang, wag mo akong patayin. Pakiusap, wag mo akong patayin. Kung pinatay mo si Wuming, yari ka rin. Hindi ko pinatay si Wuming. Nagbiro lang ako. 7 klase lang ako. Paano ko matatalo ang Jupin? Ano? Tingnan mong yung anyo niya. Sobrang takot. Ito ba ang tinatawag niyong bayani? Talo na kayo. 2 buhay. Kinuha ko na. Next round. Sino na? Ang kaitian ay ang pinakamatinding teknik ng espada. Tinatawag na ultimate sword skill. Pero ang kaitian niya, pang-6 na antas lang, walang kulay. Pero kung walang makakarindi, kahit Jupin mahihirapan din sumalo niyan. Paano nga ba natin 2 matatalo? Adieu. Ikaw na. Tatay, bakit gusto mong palaging siya? Itong lasenggo na walang kwenta, pinapasalang mo? Kung siya, mas mabuti pa ako. Wag kang umepal. Tama na. Sino na ba talaga? Ako na. Tiangkuo, bumalik ka dito. Ang junior boss ng First Security Company, hindi man lang makadampot ng maayos ng espada. Hindi ka pa bagay kalabanin ako. Ako na ang makakalaban sa'yo. Pustahan tayo. Tig-isa lang. Yuzi, tingnan mo si kuya na may maskara. Yung paraan niya, parang yung itinuro ko ba sa'yo para magdepensa? Parang oo. Parang oo. Parang oo. Ate Jinglen, atakihin mo yung Tanjong Shui niya. Naku, Kumukulo itong batang to, huwag kang makialam. Unang-una, kahit anong gawin natin, talo pa rin, subukan na natin. Nagawa na. ano? Xiao Yuzi, ang galing. Nakita niya yung kahinaan ng kalaban. Yung kalaban ay isang Jupin. Baka. Lumakad sabay hampas. Hindi. Hindi siya nagkataon lang. Talagang nabasa niya yung galaw ng walang mukhang espada. Paano nangyari yun? 6 na taon pa lang siya. Baka. Ano kaya yung susunod na galaw? Gamit niya yung estilo ng leopardo. Kaya, Gamitin ang estilo ng tigre. Saksak! Ayos. Jinglan ate, ang galing ng pagkakapalit mo. Tigilan mo, batang pasaway. Huwag mong abalahin yung ate ko. Pero, Sinabi kong tumahimik ka. Hindi mo ba naiintindihan? Tapos na. Ulit na naman yung galaw na yon. Wala na, talo. Hindi. may pagkakataon. Pag hinugot niya ang espada, salubungin mo. Harapin mo yung unang alon ng espada niya. Isakripisyo mo ng katawan mo, saksakin mo yung kaliwang balikat niya. Yun ang kahinaan niya. Harapin mo ang espada? Gusto mo bang ipahamak ang ate ko? Maski si Pangulo hindi kayang lutasin yan. Nagtataka talaga yung tagapasan ng bagahe. Akala niya siya na makakalutas sa lahat. Jinglan ate, maniwala ka kay Papa. Kung ganon, subukan natin. Ano? Nanalo si Wumian. Yung isang saksak na yon? Baka. Siya ba? Parang hindi dapat.
Ayon sa lakas niya, pang-airpin lang. Nagkataon ba? Ayos! Maski ang pinakamalakas nilang Wumian natalo, tiyak na tayo na ang panalo. Ako, nanalo ako. Hindi ko akalaing natalo ko yung Jupin. Dapat maging patas tayo. Sinunod natin ang pustahan. Boss, Kaya ko pang lumaban. Shh! Sa dami ng taon, salamat sa pagtiis mo. Hindi! Hindi! Ang lakas ng loob niya? Nakakatakot? Nanalo kayo ngayong buhay na to. Hayaan nyo, ako na ang bahala dito. Siya si Yoon Jong-jun. Siya lang ang kayang magpakawala ng espada na kayang hatiin ang langit. Paano naman namin siya matatalo? Sir Yoon Jong-jun, wala akong kinalaman dito. Hindi ako taga mga escort na yon. Sir Yoon Jong-jun, huwag mo po akong patayin. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ko. Parang awa mo na. Gagawin ko ang lahat. Maging alipin mo pa ako. Pwe, tamad. Ako na ang magpapabagal sa kanya. Kayo, magmadali kayong tumakbo. Lanner! Bilis, umalis ka na. Gusto mo bang lahat tayo mamatay dito? Isang tira lang, talo na agad si ate. Ganito pala ang isang tunay na Grandmaster. Ajiu, yung Lanner namin, mabait sa'yo ha. Nakikiusap ako, iligtas mo siya. Si tatay ko tuloy, natulala sa takot. Hanggang ngayon, dinadaan pa rin sa pakiusap. Yung kargador na yon, wala na siyang pag-asa. Para lang sa kaligtasan ko, kaya hindi kumilos si tatay. Tay, ayokong maging kahinaan mo. Gusto kong maging kalasag mo, tatay. Hugutin mo na ang espada mo. Iligtas mo si Ate Jinglan. Ano pang tinatamad-tamad mo dyan? Umalis ka na, dali. Ajiu, nakikiusap ako sa'yo. Ang buhay mo, akin na. Tama nga, tinago pala ng taong ito ang lakas niya. Ang lalim ng tinatagong iyan ha. Bakit? Gusto mo rin bang sumali sa laro? Sige. Game. Magkano ang gusto mong pustahan? Lahat. Ipupusta ko ang buhay ng lahat niyo. Astig ha. Parang isa kang malakas na player. Kailan niya nailigtas ang tao? May nakakita ba sa inyo? Eto talagang si Aju. Anong nangyayari dito? Nakikiusap ako please. Espada, halika na. Sige. Ang inutil na to, ni Espada, hindi man lang masalo. Tapos gusto pa talagang hamunin si Sir Yoon Jong-jun. Tay, sa ganyang lagay, aasa ka pa sa lasinggerong inutil na yan? Gusto niya tayong ipahamak eh. Layuan mo nga kami. Tay, Ikaw ang dahilan kung bakit mapapahamak tayo. Napaka-paranoid ko naman pala. Saan naman magkakaroon ng malakas dito sa bulok na escort agency na to? Bibigay ko ulit sa inyo ang huling pagkakataon. Wasakin niyo ang sarili niyong lakas, putulin ang sarili niyong braso, ngayong araw. Maaaring buhayin ko pa kayo. Nabaliw na yata ang siraulo na to. Nagpapatawad pa daw sa atin. Natatakot ako. Haha, pakut eh. Tama na, ayoko na. Ngayon, pwede na kayong mamatay. nanaginip lang yata ako. Eto talagang si Aju. Isang sipa lang, napalipad na ang Grandmaster. Espada nga lang, di pa niya mahugot, tapos mag-aasta pa siyang malakas. Tingnan niyong mabuti, ano ang totoong open sky technique. Isang beses ko lang ituturo. Hindi tama. Hindi ka kargador. Ikaw ay. Ikaw si Li Jiu.
So, yung kalaban noon ng leader natin, ganitong klaseng halimaw pala. Talosi, boss. Tumakbo na kayo. Kanina, ano ba ang nangyari? Patay-patay na siya. Pinatay ni Ajiu si Yun Jongjun. Paano naman mangyayari yun? Yung Yun Jongjun na yon, sa harap niya, isang tira lang, bagsak agad. Isang tira, natalo ang Grandmaster. Dito pala sa tabi ko, noon pa nagtatago na ang ganitong kalakas. Sa buong Dayan, sa lakas, yung mga higit pa kay Yoon Jongjun ilan lang yon, mga bigating kilala sa buong bansa. Pwede bang malaman, kabilang po ba kayo sa mga yon? Ganito na ang nangyari, sasabihin ko na sa'yo. Sa totoo lang. Soft muscle powder. Nilagyan ko ng soft muscle powder yung tsa. Soft muscle powder dya ba? Oo. Habang hindi pa siya nakakapansin, nilagyan ko siya ng gamot. Tamang-tama, nung naglaban kami, tinamaan siya ng lason, kaya ko siya natalo. Madiskarte dapat pag umiikot sa mundo. Kayo kasi, napaka-honest. Paano kayo aasa sa escort kung ganyan? Si tatay talaga mahilig mag-imbento. Pag natalo mo ang Grandmaster, yan ang mangugulo sa buong mundo ng martial arts. Magkakaproblema tayo, sigurado. Kaya sana makalusot na lang tayo. Yung Grandmaster tinamaan daw ng soft muscle powder. Paanong nangyari yun? Etong soft muscle powder ko kasi, malakas ang epekto. Kahit gaano pa kalakas ang gamot. Grandmaster pa rin ang kalaban mo eh. Ate, tao rin ang Grandmaster na yon. Tsaka, akala mo ba si Ajiu ay tunay na sword god? Isang tira lang, patay agad si Grandmaster. Sword god tapos 6 na taon lang pala nagtatrabaho dito sa escort agency natin, bilang utusan. Posible ba talaga yon? Oo nga, parang imposible nga. Yinglan, wala naman siyang alam kundi mandaya at magpa-easy-easy lang. At least tayo, nakipaglaban sa Shadow Sect ng harap-harapan. Tama, sina Feiyu at ate, sila ang tunay na bayani. Kung di dahil sa kanila, hindi umabot sa oras na umepekto ang lason kay Yun Jongjun. Kundi, di mo naman makukuha ang gloria mo. Wala kang modo. Paano ka manamit sa taong tumulong sa'yo? Taong tumulong? Kahit papaano, si Ajiu pa din ang nagligtas sa ating lahat. Niligtas niya ang buhay mo. Taong tumulong sa atin, ngayon niligtas ang buong pamilya natin. Ako si Chu, habang buhay kong tatanawin to. Bakit nakatayo ka pa? Lumuhod ka na. Salamat po sa pagliligtas. Talagang utang ko ang buhay ko sa inyo. Ay naku, sige na, tama na yan. Ayos na, wag mo nang gawing komplikado. Bakit mo ba tinatawag na tagapagligtas? Ang formal mo naman. Simula ngayon, wala na akong utang sa pamilya ninyo. Lao Chu. Wala na si malaking kontrabida ah. Ayos yang pakulo ng pekeng pagkamatay para makatakas. Sumobra akong kumpiyansa. Alam niya ang totoong pagkatao ko. Hindi siya pwedeng paalisin. Tinamaan siya ng pampahina ng katawan. Tiyak na hindi siya makakalayo. Ako na ang hahabol sa kanya. Yuzi, halika. Sige, alis na tayo. Ajiu! Mag-ingat ha, Ajiu! Naglalakas loob pa siyang humabol. Pag nawala ang bisa ng gamot, mamamatay siya. At least, may tapang siyang humabol. Kesa naman, lumuhod na parang aso. Mahilig lang naman siyang mag-shortcut, di ba? Kung totoong labanan, katulad niya, kaya kong talunin ang 10 pa. Sige, bilisan na natin. Ayusin nyo na, maghanda na tayo. Maghanda na tayong pumunta sa Maynila. Sa Maynila? Pagdating sa Maynila, makukuha na natin ang reward. Congrats Chu Biao 2. Zongheng Biaoju. Anong ginagawa nyo rito? Hindi ko akalain na kaya mo talagang tapusin si Jiu siya.
Balik na kayo, magpahinga muna. Sa susunod na gagawin, kami na lang ang bahala, mga kuya mo. Anong ibig sabihin yan? Ang pagbabantay kay Cao Huang papuntang Maynila, hayaan nyo na ang Zongheng Biao Ju ang magdala. Gusto nyo kunin ang credits, no? Ang kapal nyo. Ayusin nyo ang mga sinasabi nyo. Iabot nyo na si Cao Huang. Kung ayaw namin iabot, Kung ayaw nyo, pues, mamamatay kayo. Chu Biao To. Lahat ng mga tagabantay nyo patay na. Paano nyo padadalhin ang kargamento? Tingnan mo itong grupo ko. Malakas ang mga tao ko at matatag ang mga kabayo. Ibigay nyo na lang si Cao Huang sa amin. Ang marunong makibagay ang tunay na matalinong tao. Nananaginip lang kayo. Maraming tumaya at namatay sa amin para makuha ito. Ang pagnanakaw ng kargamento, malaking bawal iyan sa kumpanya ng proteksyon. Sa mundo ng mga bodyguard, dapat patawan ng parusa ang sinumang gumagawa nito. Liu Laudi, sigurado kang kaya mong gawin to. Sa kumpanya ng kargamento, may sariling batas. Kung may pinaghihigantihan ng dugo, pwedeng maglaban ang dalawang kumpanya. Ang nanalo, pwedeng humingi ng kahit anong kapalit mula sa talo. Ako at kayo, walang nagkakaabala ang tubong tubig. Bakit may galit? Ngayong may dugo, may dahilan na ba? Ikaw, Chu Biao To, pag-isipan mong mabuti. Kapag tinanggihan mo ako ulit, mas lalalim ang galit nating dalawa. kayong mga hayop na sumasamantala sa kahinaan ng tao. Tay, anong ibig sabihin ng Doki? Labanan to ng mga kumpanya, parang sabayang pagbubuno. Naglalaban ang bawat panig, may depensa at may umaatake. Basta ang umaatake, makuha ang bandila ng depensa, sila ang panalo. Kung hindi, panalo ang depensa. Paano tayo mananalo? Ang dami nang namatay at nasakan sa atin. Kaya, tatanggihan mo ba ako? Say, sige, makipaglaban tayo kung kailangan. Dochi, hindi naman ibig sabihin talo tayo. Kung makaabot si Adju ng oras, si Doki, tatanggapin ng Tianxun. Siya. Hanay-hanay na. Hanay-hanay. Chu Biao To, ito ang tulong formation ng kumpanya namin. Basta, sa isang sandali ng burning incense, ma-break mo ang formation at makuha ang bandila, kayo ang panalo. Ang tulong formation, kahit pang 9th grade expert, hirap pa rin. Sa panlabas na bilog, Ergui Go Hun formation. Ang magkapatid na Chen, magaling sa kawit, kayang pigilan ang galaw ng umaatake. Hirap makagalaw ang pumapasok. Sa gitna, Shuanghu Qinsha formation. Dalawang tagabantay na matatag, sanay sa malapitan at mabilisang laban. Unang makalapit ng sabay, kahit ang Diyos mahihirapan. Mahirap ang unang dalawang stage. Pero pinakamahirap lagpasan, ang tagabantay ng bandila namin. Wang Wu, pang-8 grade expert, sanay sa depensa. Ang kanyang Jinzhong Zhao Tai Bushan, abot na sa pinakamataas na level. Chu Biao To, handa ka na ba? Si? Sunugin ang incense. Wala nang atrasan, laban na lang. Sino ang unang papasok? Feiyu kuya, Hindi pa gumaling ang sugat ko noong laban kay Yun Jongjun. ako na lang. Tian Kuo, ikaw? Ate, walang problema. May sugat ka pa. Kailangan mo magpahinga siya. Ako muna maglalaban. Makakatagal ako ng oras para malaman natin kung gaano sila kalakas. Makikipagsubukan ng batang amo nyo. Ito ba ang batang amo ninyo? Nalo ko? Tanggalin muna ang isa sa kanila. Tanggalin muna ang isa sa kanila. Tian Guo. Ang batang amo nyo, puro diskarte. Sayang, basura pa rin ang basura. Tigil! 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 Bito na ako. Bito na ako. Bito na ako. Bito, gusto mo ba ito? Sinasadya kong hintayin kang pumasok. Basura ka lang. Wag! Kahit kayo ang unang kumpanya, huwag nagyayabang. Sige, magyabang ka pa. Tian Kuo. Ang batang amo ng unang kumpanya.
Ginawang punching bag. Wang kuya, mamaya, gusto ko ring sumubok. Ate, tulungan mo ako! Tiyan ko. Chuputo, sa labanan, isa-isa lang ang papasok. Kapag pumasok ka, kahit talo ka, Ikaw? Magbibito ka ba? Bito, Bito, Bakit? Di pa bumibito? Bito na nga. Matatag. Saludo, kung ang tagabantay pilay ang isang binti. Di na ba pwedeng magbantay ng kargamento? Wag, May isa pa akong binti. Huwag! sige, ipagpaumanhin, Chu Gongzi, isa pang binti ang iiwan. Ate, Tiyan ko. Matatag ang anak ninyo. Naaksaya ang kalahating incense. Kailangan niyong bilisan. Tatanggalin ko na ang kakayahan mo. Halika. Hindi pwede, may sugat ka pa. Hindi ako papasok. Sino pa ang pwede? Ajiu, Itay, hindi mo pa rin ba asahan yung basura na yon? Matagal na siyang tumakbo palayo. sige, ikaw na lang ang sumubok para kay Jinglan. May sugat din ako. Wala ng oras. Lanner! Jinglan miss, konti na lang ang oras. Kung puro depensa ka, di mo mababasag ang formation. Naku, makakatali sila. ate, Ang galing. ang galing mo ate! Hindi mo mababasag ang formation. Peke lang, tanga. Nakaya. Ano? Sayang, konti na lang sana. Si Jinglan, 7th grade lang. Malayo pa sa inner strength ng pang-8 grade. Sa itaas ng 7th grade, isang level, isang realidad, di talaga kayang lampasan ng mas mababa. Maliban na lang, Isakripisyo ang sarili para matusok ang kanyang kaliwang balikat. Iyon ang kanyang kahinaan. Ajiu! Ang ganda talaga ni Dalagang Panganay. Sayang lang. Puro pakitang gilas lang naman yan. Kung balak mong talunin ang depensa ko. Mag-ensayo ka pa siguro ng mga ilang dekada. Jinglan, Chu, hepe ng seguridad, asa na ang insenso na yan? Mauubos na agad ang nasusunog. Mukhang malinaw na ang panalo-talo. Ito na ba ang pinakaunang security agency nyo? Ni bandila namin, hindi nyo mahawakan. Kanina, di ba sabi mo people-ayan mo ako? Sige nga, lapit ka dito. tama na. May sugat pa siya sa katawan. Oh, ano Chu, hepe ng seguridad? Aaminin mo na bang talo ka na? Wala na ring oras. Kahit may tumuloy pa sa inyo, hinding-hindi nyo pa rin makukuha ang bandila namin. Lan'er, Tanggapin mo na lang, hindi na talaga aabot sa oras. Asawang pinili, ano pang hinihintay mo? Matagal nang tumakas ang inutil na yon. Kahit bumalik siya, anong magagawa niya? May kakayahan ba siyang lagyan ng gamot ang lahat? Tatay, hindi pwedeng sumuko. Itong biyahe na to, galing to kay Liu Qian, Liu, pati Wang Diden, binos nila ang buhay nila para dito. Hindi natin pwedeng bigay sa kanila. Wangu. Ikaw magsalita.
Kapag naputulan ng kamay ang isang pulis, may kakayahan pa ba siyang humuli ng kriminal? Naintindihan. Huwag! Sumuko ka na, asawang pinili. Gusto mo pa bang madamay si Jinglan? Tatay, hindi natin pwedeng bigay sa kanila. Ako. Ako. Ako? Susuko. Hindi tama. Agawin ang bandila. Tong tao na to, hindi ordinaryo. Nasa bayan? Tama ba to? Isang-isang suntok lang, wasak na agad. Ay, panalo tayo! Tatay, si Batang to na naman ang nakaswerte. Punong bantay? Bakit ka nagtatago? Sinabihan kitang magbantay ng bandila, pero nagtago ka pa. Sorry, punong bantay. Ayos ka lang ba? Salamat. Ganyan na nga ang sugat mo, pero grabe pa rin sila manghagis. Tatay, tulungan mo si Xiao Yuzi, tapatan ng husto ang mga salbahing yon. Sino ang may gawa? Sino ang may gawa nito? Ako ang nagpalumpo sa babaeng yan. Bakit? Gusto mo mag-high-ganti? Subukan mo muna abutin ako. Ang bilis niya. Punong bantay, si Wang Wu. Anong nangyari sa kanya? Sabihin mo na. Sirang lahat ng buto niya. Putol na rin ang mga tendon. Ano? Base sa suntok niya kanina, may ranggo siyang jupin. Parang ikaw na dapat kumilos ngayon. Huwag mag-alala, Master. Marami ng Jupin ang namatay sa kamay ko. Siguro, mga 2 hanggang 20. Hayop. Naglalakas loob lumumpo sa top na bantay natin. Liu punong bantay. Panalo tayo. Panalo? Ano ba naman yan? Hayop ka, ni hindi ka pumasok sa arena? Paano naging panalo yon? Ikaw? Ikaw, matapang ka bang sumabak ulit sa akin? Walang hiya! Gusto niyong mandaya. Mga walang hiya, walang hiya. Uncle, sinungaling! Nakakapagsabi pa kayo ng iba, walang hiya! Ano ba gusto niyong mangyari? Sige, ulitin natin ang laban. Best of 3, 2 panalo. Kapag nanalo kayo, tsaka palang panalo talaga. Kayo? Okay lang yan. Lumaban sa kanila. Mga hangal na walang pakialam sa buhay, wala lang naiintindihan kundi suntok. Sige, gusto kong makita sinong walang pakialam sa buhay. Master, asa sa inyo na. Sugod na. Si Yashan Hu. Yunzong. Shashan Huyunzong. Jubin, pinakamataas na ranggo. Walang hiya. Si Xia Shanhu. Hindi naman talaga tauhan ng bantay. Hindi siya pwedeng sumali. Sino nagsabi? Hindi. Kahapon ko lang siya pinasok dito. May ID siya. Problema to. Jupin, pinakamataas na ranggo. Kapag nanalo sa kanya, masyadong magugulat ang mga tao. Ikaw, hindi ka karapat dapat makipagsabayan sa akin. Ipapasa ko sa kapatid ko ang laban. Ang yabang mo. Hayaan mo siyang magyabang. Pwede kayong sabay ng kapatid mo? Tingnan natin, paano mo tatalunin ng Jupin, pinakamataas na ranggo? Ajiu? Kailan ka ba nagkaroon ng kapatid? Kahit meron, paano magiging posible? Magkaroon ng kapatid na kayang talunin ang Jupin, pinakamataas na ranggo? Isang katulong lang. Nagpapanggap pa na may kapatid. Ano ba ang kapatid mo? Chef ba yan? O parang tagapangalaga lang ng kabayo? Ha? Lumabas ka. Ikaw. Amo. Isang utos mo lang. Ubusin ko agad mga tao dito. Papatayin ko silang lahat. Bakit ka nandito? Ay naku, huwag kayong matakot. Nilagyan ko siya ng lason. Nasa akin ang lunas. Hindi siya maglalakas loob na gumawa ng kahit ano. Ajiu? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko inakala na buhay pa si Li Juliang. Hindi pwede. Kailangan kong bumalik agad at sabihin kay Pangulo.
Ang galing mo Gui Sigong, ha? Napaloko mo pa ako? Li Juliang. Ngayong beses, patawarin mo na ako. Promise? Sandali lang. Matutulungan kitang tanggalin ang Yingmen. Ikaw ba, tatraidor sa mga kasama mo? Kasama ba sila talaga? Puro hayop na walang puso yan. Simula ngayon, sasama na lang ako sa iyo para parusahan ang mga masama. Sa klase mong tao, hindi ako nagtitiwala. Teka lang tatay, nakakatawa siya eh. Kuha na natin siya. Anak? Tatay, hindi mo ba sabi bibilhan mo ako ng aso? Ayoko na, siya na lang gusto ko. Parang, pwede rin siguro. Ano? Pinapayagan niyo ako, si Yun Jongjun, maging aso? Bakit, ayaw mo ba? E di mamatay ka na lang. Af. Sa totoo lang, mahilig din ako sa mga bata. Oo ba? Tama. Sa susunod ako na bahala sa mga bata. Gusto kong sumakay sa malaking kabayo. Sige, young miss, sakay ka na. Ingat lang. 6 na taong gulang pa lang ang bata, tapos si Dazongshi pa ang bodyguard niya, baka. Masyado nang napapansin. Si Adju, napasunod si Yun Jongjun. Gets ko na. Si Adju, genius sa lason. Bumibiktima ng master gamit ang lason para sa sarili niyang gawain. Ang lupit. Uy, bawal pumatay ha. Talunin mo lang yung nasa kabila. Ayos na. Kayang-kaya lang yan. Saan mo nakuha yung pulubi? Huwag maliitin. Huwag kang mag-alala, Master. Hindi ko siya papalagpasin kahit kaunti. Ano to? Jiuhanjang. Jiuhanjang, kapag natamaan ka ng palm na to, yelo ang benta sa lahat ng ugat mo. Gabi-gabi, araw-araw masasaktan ka sa lamig. Jiuhanjang, pinakamagaling daw sa palm technique, ultimate skill ni Feng Yan Dashi. Paano niya nadala to? Basic lang yan, nagpapagaling pa. Pag natalo ka dyan dahil sa yabang mo, lagot ka sa akin. Ano? Nahihirapan daw ako? Next time, mas lakasan mo pa. Ha? Paano nangyari? Ang bilis niyang napalabas ang lamig sa katawan. Grabe lakas ng internal na kinito. Ito ang Dazongshi. Kahit 9 level na master sa harap niya, parang bata lang? Ano bang nangyayari dito? Di ba 9 level na master siya? Bakit talo pa rin ng simpleng helper? Isang tira lang, isang move, talo agad. Kasi yung helper na yon, Dazongshi din yun. Ha? Helper lang ng isang security escort? Dazongshi pa ang assistant? Ano, baliw na ba ako o ikaw? Tama na. Ang Tianshun security escort. May master na nagga-guide sa likod. Ang lalim ng background nila. Baka may koneksyon sa palasyo. Di ba, ikaw rin taga-palas? Di ba, palas ka rin? Pag di natin nakuha si Cao Huang ngayon, paano ko ipapaliwanag kay Wang Ye? Sino pa? Bilisan nyo lang. Mamaya, sasama pa ako sa miss ko sa palengke. Miss. Xiao Yuzi. Sina? Ako na ang gagalaw. Ganyan, para kay Wang Ye, may maipaliwanag ako. Matandang Feng Yan Dashi. Lumapit para makipagsubukan. Feng Yan Dashi. Isa sa 4 na pangunahing maestro. Isang kumpanya ng escort lang, hindi kayang imbitahin ng isang malaking maestro. Sa likod ni Liu Xing, sino talagang nagtutulak? Gabi na. Kung hindi lang dahil sa janitor na to, matagal na sana akong nakauwi para mag-report. May maestro dito, hindi nyo kayang depensahan ang Cao Huang. Sindihan ang ilaw. Sobrang swerte ko talaga. Ngayong araw, nakatagpo ako ng 2 legendary na tao. Maestro, simulan na natin. Yung espada na yan, yun ang legendary na magic weapon.
Ako bilang tao, ang pinakamalaking kahinaan ko ay nahihiya ako. Baka sabihin niyo inaapi ko ang mga baguhan. Basta mapaatras niyo ako ng kalahating hakbang, panalo na kayo. Matandang tusong asong ulol, kunwaring seryoso. Makakalaban ang tinatawag na Sword Demon, ang Fengyan Dashi, ang saya. Bumalik ka, tangga. Ito ang Yuming 9 Swords. Ano ang nangyari kanina? Hindi ko malang nakita. Pagkilos niya, talo agad si Yoon Jong-jun. Panalo. Panalo tayo. Bili. Amo, kasalanan ko po. Napahiya po kita. Bobo. Natalo ka ng Liu Shui Sword Style. Liu Shai Sword Style. Liu Shui Sword Style, pangalawa lang sa Kaitian Sword Style. Kaitian, pinakamacho, pinakalakas. Liu Shui, pinakamahinahon, pinakamalambot, pinakamagaling sa depensa. Kung siya lang ang umatake, ikaw ang dumepensa, hindi siya siguradong mananalo, pero kung ikaw ang umatake, sigurado kang talo. Ganoon pala yon? Kasama ko si Amo, ang dami ko talagang natutunan. Itong matandang tusong asong ulol, sinasabi lang na nahihiya siya, hindi daw inaapi ang baguhan. Pero sa totoo lang, pabor na pabor siya. Ang galing niyang magkunwari. Amo, anong gagawin natin pagkatapos nito? Umalis ka na. Ang natitira, ako na bahala. Opo. Tianshun Escort Company, Ajiu. Naghahanap ng turo. Mula kay Fengyan Dashi. Siya po, bakit ka pala laban? Yung malaking maestro, isang sword lang ni Dashi, panalo na agad. Ano pa gagawin mo rito? Kung gusto mong matalo ang Liu Shui sword style ni Fengyan Dashi, sa buong mundo, baka si Sword God lang ang makagawa nun. Huwag ka na magkunwari, simulan mo na. Itong maestro, hindi ka niya aapihin. Hindi rin siya unang maglalabas ng espada. Para ka bang artista? Naglalakad ka pa sa entablado. Fengyan Dashi, salamat po sa pagpaparaya. Eto, panalo na. Natalo na? Ginamit mo ang Taiji para sagutin ang Liu Shui sword style ko. Ang galing. Fengyan Dashi, tunay na mataas ang dangal mo, alam mong hindi tama ginagawa mo, kaya nagparaya ka. Ajiu. Bilib ako, Itong bata, binigyan ako ng papuri. Wala na akong rason para pahirapan siya. Siya na. Ang labo mo naman. Bakit ka nagparaya? Paano ako magre-report niyan pagbalik? Hindi ako nagparaya. Itong janitor, mas malakas pa sa akin. Imposible yun. Tara na. Pag nandito siya, kahit ang Diyos, hindi makukuha ang Cao Huang. Maestro. Sa wakas tapos na. Tagumpay! Tagumpay! Pwede na tayong pumasok sa palasyo para kunin yung reward. Aju, dahil sa'yo, naging maayos ang escort mission. Lolo Escort Captain, wag ka nang magpa-formal pa. Si Xiao Yuzi gutom na gutom na. Bilisan mo, dalhin mo kami sa lungsod para kumain ng malaki at masarap na pata. Sige, punta tayo sa lungsod, dalhin si Xiao Yuzi para kumain ng masarap na pata. Kain pata na tayo. Sir, nandito na po ang pagkain. Narinig mo na ba? Ang Cao Huang, in-escort na, papuntang kapital. Totoo ba? Hindi ko akalaing ang Tianshun Escort Company. Natalo nga nila si Nine Evil. Talagang number 1 escort sa bansa. Ano pang inaatupag mo diyan? Magbuhos ka ng alak. Shadowgate. Bakit ka napadako rito?
Sabi nyo, ang Mountain Ghost, Wumian pinatay, Yun Jong-jun nagtraidor, naging aso ng Tianshun Escort Company. Oo. Isang escort company. Natalo ang 3 kong pinakamagaling. Sabi niyo, Makatwiran ba? Isang escort company. Napilitan akong makialam mismo, ubusin sila. Ang saya. Nakakatawa talaga. Umalis na kayo. I-report ang lahat ng nangyari kay Yaozi. Opo. Sige, kayong dalawa. Enjoy nyo ang pagkain. Narito ang utos ng hari. Nagkanulo ng langit at lupa, sinasabi ng emperador, ngayong tanghali 3:00, Cao Huang bibitayin sa Gate of Noon. Ang Tianshun Escort Company naghatid ng maayos, binigyan ng special na ginto na 10,000, 10 kahon ng alahas, 100,000 tela ng seda, at isang plakang Number 1 Escort Company. Taggapin ito. Salamat sa biyaya ng hari. Mabuhay ang ating emperador. Mabuhay. Mabuhay ng walang hanggan. Chu Escort Captain, may iba pang gagawin si Zajia. Aalis muna ako. Ihatid natin si Hai Gonggong. Tay, yumaman na ang ahensya natin ng seguridad. Pinakamagaling na ahensya ng seguridad. Regalo ng estado ang plake. Ito, ang lahat ng ito, utang natin kay Aju. Sobrang spoiled mo talaga. Huwag ka munang gumalaw. Hayaan mong si Master ang mag-ayos ng buhok ng sarili niyang anak. Tanging siya lang talaga nakagawa niyan. Master. Hanap ko si master ko. Huwag mo akong harangin. Sir, sino ang master mo? Swordsman, Li Juliang. Swordsman, Li Juliang. Swordsman. Master, totoo bang nandito ka sa ahensya ng seguridad? Tama ang impormasyon ko. Sino ang master mo? Huwag mong isigaw ng walang dahilan. Aju, anong nangyayari dito? Bakit tinatawag kanyang swordsman? Anong swordsman? Eto na namang batang to, may topak talaga. Kayo, huwag niyong paniwalaan mga pinagsasabi niya. Halika dito. Tara na. Ngayon ko lang siya nakita na ganito ka-urgent. Ako rin. Master, tanggapin niyo po ako bilang disciple. Sino may sabing tatanggapin kita? Ay oo nga pala, paano mo nalaman ang pagkakakilanlan ko? Noong araw na yon sa restaurant, nung pinatay niyo si Wumang, ginamit niyo yung gintong kay Tian. Yung technique na yon, sa swordsman lang lumalabas. Mahina ang skills ng batang to, pero matalas ang mata niya. Ang hirap. Nung araw na yun sa restaurant, yung kuya na mahina ang skills, Mahilig sa malaking pork knuckle, yung batang babae. Boss, para sa akin, ang batang to walang talent, kahit na gustong maging disciple mo, hindi siya karapat-dapat. Sino ka naman? Alam ko na, ikaw ang senior disciple. Siya. Parang aso lang. Master, tanggapin niyo na po ako. Nadala ko na ang gamit ko. Pagdating ng panahon, sabay tayong kakain, matutulog. Mag-aalaga ako sa inyo. Hindi kailangan. Kung saan ka galing, doon ka bumalik. Alam ko na agad. Hindi naman ganun kadali. Mukhang kailangan nating gumamit ng diskarte. Dalhin mo dito. Ang dami nitong ginto. Itong mga gintong ito, paunang bayad lang to. Kapag natapos ang trabaho, may malaking pabuya pa. Maari ko bang malaman ang buong pangalan ninyo, Ginoo? Ako ang batang pinuno ng Tianquan Villa. Shusan ang pangalan ko. Tiangquan Villa? Hindi ba? Sikat na sikat yon? Hindi lang basta sikat. Yun ang pinakaunang tagagawa ng espada sa bansa. Yun ang pinakaunang tagagawa ng espada sa bansa. Ang daming magagaling na mandirigma ang naglalabanan at dumadanak ng dugo dahil gusto nilang makuha ang isa sa mga espada nila. Sa 7 kilalang mga mahiwagang espada, 5 ang galing dito. Kaya pala sobrang yaman. Hinongshu, naglabas ka ng ganitong karaming ginto. Para saan ba talaga ito? Gusto kong kayo ang maghatid ng kargamento ko. Pero kailangan, isasama niyo siya sa paghatid.
Ginoong Shu, si Aju, Hindi siya talagang guard ng kargamento. Hindi ba kargador lang siya? Bakit gusto mong isama siya? Ginong Shu, hindi ko pwedeng pilitin si Aju na sumama sa hatid. Pasensya na. Hindi pwede. Huwag naman, Tay. Ganito karaming ginto. Ang dali mong tanggihan. Sabihin mo na lang kay Adju. Kuya Nueve, sumama ka na. Tama na. Wala kang karapatang magsalita dito. Sayang naman. Daig pa ng pera ang utak. Sige, aalis na lang ako, kasama ang pera ko. Sandali lang. Tatanggapin namin. Ang hatid na to, Totoo ba yan? Bakit bigla ka na lang nagbago ng isip? sabi mo nga, bakit nga hindi kumita kung may pera? Lalo na naman kung pera ng gaya mong madaling lokohin. Sa biyahe na to, kumpleto na ang pamana ng bata kong babae. Ayos, yayaman na tayo, Tay. Pero, gusto ko 5 kalahati sa parte. Ano? Anong sayo? Baliw ka na ba? 5 kalahati? Kuya Nueve, ang dami nating pinapakain dito sa kumpanya ng kargamento. Baka naman, pwede bawasan mo lang ng konti. Hindi ako nagbibiro. Sige, sundin na lang natin si Aju. Ilang parte ang gusto mo, yun na rin kami. Tay? Ginong Shu, pwede nyo na kaming samahan para suriin ang kargamento. Ito. Ano to? Tama. Iyan ang espada ng Diyos ng Espada. Pinakadakilang sandata ito ng bansa. Ang mahiwagang espada, si Yan Luo. Kahit ang mga diwata kayang putulin ng espada na to, sandata ng Diyos ng Espada, bakit nasa Tiangquan Villa ito? Peke ito. Nagpakagastos ka ng ganito kalaki? Para lang magdala ng peke? Hindi siya pangkaraniwang peke. Ang buong bilya namin, mahigit 30 mga master ng pagtatabas ng espada, ang naglaan ng kalahating taon para gawin ito, mula paggawa hanggang materyales. Eksakto ang kopya, si Yan Luo. Saan dadalhin ang kargamentong ito? Sa mansyon ng maharlikang prinsesa. Kargamento para sa royal family. Alam nyo na dapat kung anong mangyayari kapag nawala ang padala. Kaya pala naglabas ka ng ganito karaming ginto para ipahatid to? 7 araw lang ang palugit. Pagkalipas ng 7 araw, kaarawan ni Emperetress Ana. Sa araw na yon, gagamitin ng maharlikang prinsesa ang espada bilang pangregalo. So itong maharlikang prinsesa, magbibigay ng peking espada bilang regalo. Sobrang humahanga si Emperetress Anne kay Diyos ng Espada na si Li Juliang. Sa buong palasyo niya sa Guanglin, punong-puno ng mga libro tungkol sa buhay ni Li Juliang mula sa buong mundo. Mukhang gusto lang talagang magpapansin ng maharlikang prinsesa. Ayos na. Nasuri na ang kargamento. Kailan ba tayo aalis? Kailangan pa naming maghanda. Bukas ng tanghali pwede nang umalis. Sige. Mahalaga ang bagay na ito. Ako mismo ang sasama at magbabantay sa biyahe. Aalis na ako. Kailangan ko sulitin ang pagkakataon na to para matuto kay Master. Madaming buhay ang nawala nung sinamahan natin ang biyahe ni Cao Huang. Kulang talaga ang tao sa kumpanya natin. Mamaya, pupunta ako para kumuha pa ng mga guard ng kargamento. Baka makahanap pa ng 20 pa. Hindi pa din sapat. Pupunta ako sa Yonghe para makahiram pa ng tao. Kailangan natin ng at least 40 guard ng kargamento para makasigurado. Hindi na kailangan. Tayo na lang dito, dagdagan lang natin ng konting tagabuhat. Sapat na. Kargamento ito ng pamilya ng hari. Hindi natin alam kung ilan ang may balak mang-agaw. Tayo-tayo lang. Kakayanin kaya natin? Isama mo pa siya. Isama na rin ako. Hindi pa ba sapat? Isama pa ako, hindi ba sapat? Ay, ikaw bata, anong ambag mo dito? Sobra na? Sobra-sobra na nga. Yung maliit nating kumpanya, di kakayanin tong 3 malalakas. Sang-ayon tayo kay Aju. Maghanda na. Isyal na ang kargamento. Kung ganon kuya, ibig sabihin peke lang ang espada mo. Saan mo itinago ang tunay? Bata ka, huwag mo na alamin ang mga ganon. Fine. Checkmate na. Ay, talo na naman ako. Yung ibang tatay nagpapatalo sa anak nilang babae. Pero maski isang pyesa, hindi mo man lang ipinamigay kay Xiao Yuzi.
Ang talino mo kasi, hindi kailangan magpatalo. Ginoo, Wala kaming sikreto ng anak ko. Sige, sabihin mo na. may kinalaman ito kay Yingui. Ano na naman kay Yinggi? May hinala ako? Nasa biyahe natin ngayon, baka kumilos siya. Bakit naman? 3 araw na ang nakalipas. Lahat ng mga espiya ng Yingmen dito malapit ay inalis na. Hindi lang iyon, pati ibang sangay ng Yingmen sa iba't ibang lugar pansamantalang tumigil din ang operasyon. May kakaiba sa pangyayaring ito. Siguradong may masama. Kumain na tayo. Dati na bang nangyari ang ganitong sitwasyon? Minsan pa lang. 6 na taon na ang nakalipas noong naglaban sina Yinggi at ikaw para sa titulo ng pinakamagaling. Para sa laban na iyon, pinatawag ni Yingui si Yaozi pabalik. Tumigil ang buong operasyon ng Yingmen noon. Yaozi. Si Yaozi ang pinakapinagkakatiwalaan ni Yingui, pangalawang pinuno ng Yingmen. Lahat ng espiya, pati mga sangay ng Yingmen, siya ang namamahala. Akala ko ikaw ang pangalawang pinuno ng Yingmen. Mukha lang akong front niya, pero ang tunay na mga mahalaga, kay Yaozi niya lang pinapagawa. Misteryoso si Yaozi, walang nakakita ng totoong mukha niya, at sabi pa nila, napakahusay niya sa pagtatago ng itsura gamit ang maskara. Maskara? O, marunong siyang magbago ng mukha gamit ang makeup para palitan ang mukha ni Yingui, kaya wala pang nakakakita ng tunay na anyo ni Yingui. Pati ako, hindi ko pa nakita. Noong huling lumaban kami, maskara lang din ang ginamit niya. Puro tago, puro iwas, hindi siya tunay na lalaki. Ayos ang trabaho mo sa pagkakataong ito. Tungkulin ko. Po iyon? Sir, ano po ang susunod nating gagawin? Kung may tubig, harangan ng lupa. Kung may kalaban, harangan ng sundalo. Bilisan. Nyo ang kilos. Siguraduhing maayos ang lahat ng gamit. Lalabas na kami para maglibang. Handa na ba kayo? Kompleto na. Kung may kulang pa, narito naman ako. Xiu Gongzi. Shubiyaw to. Huwag niyo akong isiping pabigat. Kahit papaano, isa akong tagapagbantay na nasa ikawalong antas. Hindi po kami maglalakas loob. Master. Sino bang master mo? Huwag mo akong hawakan. Iba na ngayon kaysa dati. Sa biyahe nating ito, may dakilang guro na kasama. Kasama ang Shu San Xiaoye na nasa ikawalong antas, pati si Ajiu na napakalakas at misteryoso ang kakayahan. Sa ganitong grupo, kayang-kaya na nating maglakbay kahit saan. Simula ng paglalakbay, itayo ang watawat ng kumpanya. Opo, Umalis na tayo. Opo, Bumalik na tayo. oo nga, Jinglan, sabi ng scout natin, gumuho ang tulay sa unahan, bukas pa magagawa ulit. Ngayong araw, dito muna tayo magpapalipas ng gabi. Tara na, alis na tayo. Manong tagapamahala. Manong tagapamahala. Sandali lang. Mga bisita, magpapahinga ba o magpapalipas ng gabi dito? Dito kami magpapalipas ng gabi. Pero kami ang mga tagapagtanggol ng kalakal. Maghapon kaming bumiyahe. Pagod na, pati mga kabayo. Magpaserve na muna ng pagkain. Ah, mga tagapagtanggol pala kayo mga boss. Dito na kayo. Ihahain ka agad ang pagkain. Kain lang po ng maayos, ha? Kain na tayo. Tikman niyo tong ulam. Bakit ka nakatayo diyan? Pumunta ka sa likod at tumulong. Ang ganda nito. Gusto ni Anyo. Pag-aari iyan ng mga boss. Pasensya na po kayo. Medyo may kakulangan sa pag-iisip ang anak kong si Anyu. Pasensya na po talaga. Ayos lang. Gusto ko. Ibalik mo na yan. Ang ganda talaga. Ang ganda. Delikado iyan. Para saan ba gusto mo niyan? Bigay ni ate na maganda yan sa'yo. Mas kita nga na kagaya niya, mahilig din sa maganda. Nakakatuwa. Salamat. Pasensya na.
Napatawa ko kayo. Ale, dati, madalas kami rito sa inyong inn. Bakit hindi kita nakita noon? Umalis na ang dating may-ari. Gusto niya ibigay ito sa akin. Mahirap para sa akin na maglakbay kasama ang anak kong may kakaibang pag-iisip. Kaya't nagdesisyon akong manirahan na lang dito. Ah, ganoon pala. Alisin mo na ang bandila ng alak. Opo. Nakita mo ba kanina? Sa bilis niyang humugot ng espada, kahit si Shusan na nasa ranggo 8 ay hindi nakakilos. Talagang kahina-hinala. Hehe. Naku, saan galing ang tangang ito? Paumanhin! Paumanhin! Baliw. Kung baliw ka, lumayo ka. Huwag mong dapuan ng kabaliwan mo ang damit ko. Pumunta ka na sa kusina. Huwag kang pumasok. Ate ganda, si Anyu ay nasa kusina na. Nagluluto ng pagkain. Lalagyan niya ng maraming karne para sa iyo. Salamat, Anyu. Ale, may bakante pa bang silid? Ilang tao kayo? Kasama ang mga kapatid natin sa labas, mga 30-40 katao kami. Ang dami nyo naman. Ngunit puno na ang mga kwarto sa ikalawang palapag. Ang natitira na lang ay ang mga silid sa likod bahay. Palayasin mo ang lahat ng iyan. Gusto kong tumira sa pinakamagandang kuwarto. Hindi yata maganda yan. Sila ay mga batikan sa pagbabantay. Mga bantay biyahe sila. Hahaha. Ang mga utusan lang na iyan, karapat dapat bang tumira sa pinakamagandang kwarto? Hahaha. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pinuno ng mga negosyanteng galing sa Maynila. Ang mga transaksyon namin ay puro sa gobyerno. Mga asong utusan, umalis na kayo agad. Ako si Chu Changfeng, ang pinuno ng Tianxun Escort Agency. Sana'y bigyan mo ako ng kaunting respeto. Oh, kayo pala, ang pinakamatibay na escort agency sa buong bansa. Napakabatikang tingnan. Ang pinakamatibay na asong utusan sa buong bansa. Walang kwentang batikan, pwe. Hoy, matanda, bilisan mong ayusin ang kwarto para sa akin. Kung hindi, bitawan mo ako. Ate, ayusin mo siya! Jinglan, Hindi mo maiintindihan ng ganyang tao. Kung gusto mong tumira sa ikalawang palapag, kailangan mong dumaan sa aming mga espada. Huwag kayong padalos-dalos. Kapayapaan ay kayamanan. Kapayapaan ay kayamanan. Alam mo ba kung sino ako? Ako ay isang negosyante ng gobyerno. Naku, hindi maganda ang tiempo mo. Ako ang opisyal. Jinglan, bitawan mo. Tapos na kayo. Kami ay mga negosyante mula sa Maynila. Walang kwenta ang Maynila. Ang aming bantay biyahe ay patungo sa palasyo ng mahal na prinsesa. Tiangguo, Gunggong. Tiangguo, bakit ka nagmamayabang? Ang binabantayan lang natin ay simpleng kargamento lang. Kargamento nyari. Sige na. Huwag na kayong mag-away. Ganito na lang. Ang bayad sa kwarto ng mga negosyante ay kalahati na lang. Dagdag pa. Lalagyan ko ng dagdag kumot ang bawat kwarto. Sa tingin mo, ayos ba? Dahil si Ale na ang nagsabi, wala na rin akong masabi. Pinuno, magkaibigan na tayo matapos ang ating away. Humihingi ako ng tawad. Tara na. Nakalimutan mo na ang pinakapangunahing patakaran. Sa pagbabantay, walang makakalusot. Hindi mo ba alam? Gusto ko lang silang takutin. At saka, sila'y simpleng negosyante lang. Hindi sila negosyante. Ang linis ng kanilang bota. Paano mangyayari na ang isang negosyante na laging naglalakbay ay walang bahid ng putik ang paa? Kaya't sinadya kong kumilos kanina para lang kumpirmahin. At tama nga, ang pinuno ng mga negosyante ay may kalyo sa maling posisyon sa kamay. Hindi ito kamay na humahawak ng pera, kundi kamay na humahawak ng espada. Ang ibig mong sabihin, sila ay mga bandido? Kakakita lang ni Tian Kuo ng kargamento kanina. Siguradong pinagplanuhan na nila ito. Ngayong gabi, hindi magiging payapa. Huwag kayong matulog ngayong gabi. Magbantay kayong lahat.
Opo, Napakagaling. Ito ba ang batikan sa larangan? Sir, sa tingin ko, ang mga taong iyon, pinakamataas na ranggo 5, pinakamababa ay 4. Gusto mo bang puntahan ko sila? Kapag hindi kumilos ang kalaban, hindi rin ako kikilos. Mga simpleng magnanakaw lang. Kapag hindi kumilos ang kalaban, kakain ako. Tatay, kain! Pakinggan mo si Xiao Yuzi. Kain. Naku po, Tara, nandito siya. Patayin niyo siya. kuya, nagkamali kami. Hindi na kami lalaban. Kuya, tulungan niyo kami. Kuya! Ajiu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang mga bandido sa ibaba, nahuli na rin namin. Ju, salamat at nahulaan mo na maglalabas sila ng nakakalasong usok. Kung hindi, delikado sana ito. Ang mga simpleng magnanakaw na ito, iyon lang ang kaya nilang gawin. Ate, nakatali na silang lahat. Talian din ang mga ito, ihagis sa ibaba. Opo, Kuya Jiu. Namatay na ang maliliit na halimaw. Dapat nang lumabas. Ang malaking halimaw. Masyado nating minamaliit ang mga bantay biyahe na ito. Bilisan nyo. Tawagin ang mga kasama natin sa base. Nakalak ang pinto. Buksan mo. Buhatin. Buhatin mo. Buhatin nyo. kayo, anong ginagawa nyo? Baliw! Buksan mo ang pinto! Bilisan mo, buksan mo, baliw. Hindi. Masyado ng gabi. Sabi ni nanay hindi kami pwedeng lumabas. Bilisan mo. Bilisan mong buksan. Kung hindi, papatayin kita. Dugo, ito ay dugo. Sabi ko na, masyado ng gabi. Hindi na kayo makakaalis. Punong tagapamahala. Lahat ng tao mula sa kumpanyang panseguridad ay narito sa bulwagang ito. Magpapakilala muna ako. Ako po, Yingwei. Ako po, Yingwei. Ginoong Yinggui. Ako po ang walang malay at hindi nakakakilala sa inyo. Patawarin niyo na po ako at iligtas niyo ang buhay ko, Ginoong Yinggui. Awa, simula nang pumasok ka sa hostel na ito, patay ka na talaga. Kaya pala ang kumpanyang panseguridad na ito, kayang pumatay kay Shanggui at kay Wumian. Yun palang bantay na tinatawag na Ajiu, siya si Li Juliang. Li Juliang? Diyos ng Espada. Zhu Yaozi, Tara, salubungin natin ang ating mahal na panauhin. Ang tapang mo ha. Ang ideya mo pa ay sakupin ang pinakamalaking kumpanyang panseguridad sa bansa. Gusto mo talagang mamatay ano? Tay, ako na ang bahala sa kanila. Hindi pa maaga, kailangan pa nating maglakbay bukas. Magpahinga na po kayo. Si, Senyorita, hindi pa rin natatagpuan ang mag-ina. Naku, delikado ito. Baka napahamak na sila ng mga tulisan. Hahanapain ko sila. Wag na. Hindi kaya ng mga tulisan yung mag-ina. Anong ibig sabihin mo? Magandang ate. Ayos ka lang ba? Buti naman. Nang marinig ni Mama ang gulo, pinagtago niya kaagad si Anyu. Maraming salamat sa inyong mga bayani. Sa pagpuksa ng mga tulisan, siguradong gutom na kayong lahat. Nagluto ako ng meriendang gabi. Sama-sama tayong kumain. Sakto, gutom din ako. Kain na tayo.
Ang bango naman, kakain ako. Ikaw na mauna. Ajiu? Anong ginagawa mo? Anak mo. Kainin mo rin. Hindi po kami masamang establishmento. Kain. Halika, Aniu, kain ka. Ngayon, nakampante ka na, di ba? Sige, kumain na kayo. Sasamahan ko si Anyo. Solo lang ang inom. Si, Ajiu, anong binabalak mo? Alam ko namang mahilig kang umarte. Hindi ko lang akalain pati tanga, magagampanan mo. buisit kang kargador ka. May gana ka pa talagang laitin ako. Tama ka rin naman. Ay oo nga pala. Yun Jongjun, sumama na sa akin ngayon. May reklamo ka ba? Isang aso lang yan. Kung gusto mo, sayo na yan. O siya. Salamat. Tusong kutsero. Pareho lang tayo. Ang cute ng anak mo. Kung lalapitan mo siya, kahit isang buhok lang yan, papatayin ko buong grupo nyo. Talaga? Yuming Guisho! Pigil. Anong gagawin mo? Sirain mo na lang ang sariling kakayahan mo. Si. Akala mo ba kasing tanga mo lang ako? Kung sisirain ko sarili kong lakas, yung anak ko, tiyak na siguradong patay na. Tama. Ikaw pa rin yung dati. Li Juliang. Kanina, sinusubukan lang kita. Gusto ko lang makita kung magbabago ka dahil may anak ka na. Na baka, takot ka na. 15 araw mula ngayon, sa Fenki Restaurant. Sa pinakaitaas na sulok na mesa sa bintana, hihintayin kita. Kapag hindi ka dumating, nabay, yari ang anak mo. Kailangan magkita tayo. Ate na maganda. Tay! Tay! Nang matanggap ni An Huangho ang mahiwagang gamit, sobrang saya niya. Binigyan tayo ng 3 baul ng alahas. Itabi natin ang isa, yung iba, ibigay kay Ajiu. Hey! Para naman sa kanya na naman. Siya na nga. Shifu. 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 Shugongzi, Shubiao to. anong meron at nagmamadali kayo? Hindi nyo pa ba alam? Nagkakagulo na sa labas. Ano bang nangyari? Ngayong gabi, sa Fenki Restaurant, magsasagupa si Yingwei at si Genshen. Buo ang underground world, umalog. Ano? Nasaan si Shifu? Lumabas siya kaninang umaga pa. Baka nauna na siya? Tara na, bilasan natin. Sama-sama tayong pumunta sa Fenki Restaurant. Tara! Ate. Ate. Minsan lang makita si Jian Shendaren sa personal, syempre dapat nandito ako. Asan sina Ajiu at Xiao Yuzi? Lumabas na sila kaninang umaga. Malapit na oras.
Sa tingin nyo, darating kaya si Jianshen? Naghihintay na si Yinghui sa taas. Bakit wala pa siya? 2 oras na ang lumipas. Baka takot si Jianshen kaya hindi dumating. Oo nga, Walang kwenta. Paano matatakot si Jianshen? Tahimik ka dyan. Darating din si Jianshen Darren. sino yung tao na yon? May sayad ba yan? Ayan na siya. Xiao Yuzi. Ajiu. Kuya Jiu, forma mo parang si Jianshen ka na. Bobo, siya nga si Jianshen. Shusan, binabati si Shifu sa tagumpay. Sana'y magtagumpay si Juliang Darren. Mabuhay, panalo. Sana'y magtagumpay si Jianshen Darren. Hindi na kailangan. Kayo. Magpakailanman kayong pamilya ni Ajiu. Xiao Yuzi. Ngayon, magbilang ka hanggang 100, babalik na si Tai. Isang daan, 99, 98, 97, 96, 75. Dumating ka na. Pinaghintay kita, kaya ako natalo dati dahil may mahiwagang espada ka. Kaya ngayon, iba na ang laban. Laban ng lakas ng loob. Ito, isang mangkok ng lasong alak. Kapag nainom, siguradong patay. Kung sino man ang makakatulak nito palapit sa kabila, siya ang iinom nito. Ano, game ka? Game. Lima. Apat. Tatlo. Dalawa. Isa. May bumaba na. Sino kaya yon? Jianshen. Ang galing ni Shifu. Ang galing! Talo ka na. Ikaw na. Ibig sabihin, noon, hinayaan mo ako, tama ba? Ha, 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 ha. Malakas ka talaga. Sa bawat laban natin, ibinuhos ko na lahat ng makakaya ko.
O sige, tapos na. Tay,